Happy Healthy Saturday morning sa inyo pong lahat and welcome sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Ngayong araw, ang ating mga pag-uusapan ay... Unang-una na dyan ang tungkol sa warts o yung kulugo. Safe nga ba na mga ginagawa ng ilan nating mga kapuso na pagsusunog dito ng posporo o kaya ginagamitan ng sinulid para matanggal ito? Alamin ho natin yan mamaya. Samantala, eto pang isa. Maganda pero mataba. Yan daw ang bansag lagi sa ating kapusong si Dayan noon. Pero ito ngayon susundan ho natin ang kanyang naging fitness journey at health journey na rin. Kaya abangan po siya mamaya. Halaman na po pwede raw gawing shampoo. Nako, safe ba yung gamitin? Pwes, abangan. Useful yung katas na ito sa iba't ibang medicinal at saka panggamit ng tao, no? Specifically sa shampoo. At syempre kasama na rin po natin ang ating mga chikiting sa pagbabanding. Diyan naman sa isang fun slime house dyan sa Pasay. Alamin din ho natin ang kahalagahan ng pagkakaroon po natin ng quality time sa ating mga anak. You can make your own slime from the scent, the design, you can even name it. And of course, ang ating Pinoy MD na makakasama this morning, walang iba kundi ang ating internist at ang ating wellness expert na rin na si Dr. Oy Balburias. Ang inyong mga tanong, sasagutin niya sa ating FB questions. Kaya mamaya, abangan ang lahat ng yan saan. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Naku, ready na ba kayong marinig ang sagot ng ating internist at wellness expert? Makakasama natin syempre si Doc Oy Balburias. Good morning, Doc! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Of course, handang-handa tayo ngayong umaga para sagutin po ang lahat ng inyong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. Eto na, Doc, ang una nating tanong. Ang pagsusuka at pananakit ba ng sikmura, Doc Oy, kasama raw ba sa sintomas ng GERD? Yan po ang tanong ni Yeng Kabadin. Yes, tama ka, Yeng, no? Ang GERD ay maraming sintomas na kaakibat. Dalawa nga dyan, maaring yung pagsusuka ay kasama nito, no? So, maaaring itong sintomas ng GERD. Ngunit, pag nagkakaroon tayo ng pananakit din ng sikmura, dapat din nating alamin, baka naman may iba pang kondisyon na maaring magdulot nito, no? Lalo na yung gastritis or yung tinatawag nating peptic ulcer disease. Especially kung pabalik-balik na itong dalawang sintomas na nararamdaman mo. Pagsusuka ay isa sa maraming sintomas na kaakibat ng GERD. Kasama pa dyan ang tinatawag nating heartburn or minsan nga nagkakaroon tayo ng parang chest pain na akala natin inaatake tayo sa puso. Maraming sintomas na kaakibat ang GERD. Ito usapang rabies naman, Doc Oy. Ang tanong, gumasgas daw kasi yung kanyang paa sa ngipin ng kanyang pusa. Pero technically, hindi naman daw siya kinagat nito. Kailangan pa ba daw niya magpa-anti-rabies shot? Ang tanong mula naman kay Joseph Castillo Tabingo. So, kung wala namang open na sugat or bukas na wound, no, walang pangangailangan upang ikaw ay magpa-inject ng rabies, no? Lalo na kung alam mo din ang history nitong pusa na ito, especially kung siya ay may bakuna laban sa rabies, no? Kung talaga ito ay personal na pet mo or hayop na alaga mo, no? So, ang rabies virus, makukuha natin ito doon nga sa infected na laway ng isang hayop, no? So, doon natin siya makukuha. Meron tayong tinatawag na catch-scratch disease, no? Ngunit ito ay isang bacterial infection na maaaring mangailangan ng gamutan ng antibiotics kung magkakaroon ng infection kung sakaling magasgasan ka ng kalmot ng pusa. Next, pagkain ng sili. Mainam ba daw para sa weight loss? Kasi may nabasa daw siya na nakakatulong ito sa pagbabawas ng timbang o may masama ba daw itong effect, Doc? Ang tanong mula naman kay Angeline Nolasco. Angeline, tama ka, no? Maraming mga sustansyang makukuha tayo. Mayaman ito sa vitamina, sa mineral, at lalong-lalo na sa phytonutrients o karamihan dyan tinatawag nating capsaicin, no? Yan ang pinaka main phytonutrients na laman ng chili peppers or mga sili. Ito yung ginagamit na component, no, doon sa mga panantatapal, no, na mga commercially available na para sa mga sore muscles natin, no? So yan ang laman niyan. Anumang bagay pagka sobra, no, kahit sa sustansya, lalo na ay maaari di makadulot ng kasamaan. So pero as far as benepisyo,
malaki talaga ang maitutulong kung magiging regular na sangkap ng ang chili sa iyong mga pagkain. Posible ba na 100% na makarecover ang taong na-stroke? Yan po naman ang tanong ni Solrak Garcia. Solrak, pag sinabi nating stroke, ibig sabihin mayroong bahagi ng ating utak na nakompromiso o naputol ang daloy ng dugo, no? Ngunit merong isang kondisyon tinatawag nating transient ischemic attack, no? Ito yung stroke, ito yung maaring magtuloy sa stroke, no? Ngunit near stroke na tinatawag natin. Pag ito, maaring 100% talaga na maaring makabalik ang functional capacity mo. Ngunit pag na-stroke, no? Kung gaano kalaki ang bahagi ng utak na naapektuhan, ngunit sa maagapang therapy, maaring maibalik mo as much as 80 to 90% ng capacity. Ngunit pag sinabi nating stroke, ibig sabihin na kompromiso talaga or natuluyang naputol ang daloy ng dugo dun sa bahagi ng ating utak. So kung malaki ang ugat na naapektuhan, then malaki din ang possibility na maapektuhan ang capacity mo. So hindi natin maibabalik 100% yung function. Ay, maraming salamat as always, Doc Oy, sa paggabay sa amin this morning. At maraming salamat din sa mga nagtitiwalang nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Pero hindi pa tayo tapos, ha? Diyan lang kayo at dito lang kami sa pagbabalik pa rin po ng Pinoy MD. Yung aurang-aura ka na. Pero ang buhok mo, hindi nakikisama. Kaya kahit anong gawin, ang buhok nakakahiyang ibida. Pero ang 33 anyos na si Genevieve, achieve daw ang long straight hair. Pero ni Singkong Duling, wala raw siyang inilabas para sa kahit na anong hair treatment. Dahil ang buhok, sinampo niya lang daw na gamit ang katas ng halaman. Bata pa lang daw si Genevieve, sinanay na raw siya ng kanyang lola na gumamit ng mga natural na pampaganda ng buhok. Binabahagi na sa amin ng lola namin kung paano gumamit ng mga natural shampoo, kagaya po ng niyog, yung gugo. Kaya ang buhok ni Genevieve, talaga raw humaba na healthy at shiny. Gumagamit naman po ako ng mga commercial shampoos po, yung mga nabibili po sa mga tindahan. But more on natural shampoo po ako kasi mas maganda po yun sa hair ko at hiyang po ako doon. Pero ang talaga raw effective sa kanyang buhok, hindi shampoo o conditioner, hindi rin daw ribbon o kahit na ano pang hair treatment, kundi ang halamang napitas niya lang daw. Libre siya, hindi mo na kailangang bilhin at mas maganda pa siya sa buhok kasi nga natural siya, wala po siyang chemical. Ang sinasabing halaman na natural alternative sa shampoo, tinatawag na beehive ginger. Sa tingkad ng kulay nito, agad mo raw itong makikita. At ang amoy nito, tila manamis-namis na luya. Unti-unting piniga ni Genevieve ang halaman para lumabas ang katas nito. Tsaka direktang in-apply ni Genevieve ang sap o katas ng beehive ginger sa kanyang buhok. So ito na po at na-apply na po natin ang natural shampoo at ibabad lang po natin ng 5 minutes at babanlawan. Ang tanong, smooth and straight pa rin kaya ang buhok ni Genevieve matapos lagyan ng beehive ginger? Abangan! Ang balita natin, ayon sa mga pag-aaral, ito po ay tumutubo sa mga tropical countries, tulad na lamang ng ating bansa, maging sa Thailand at Malaysia. At ang maganda nito, kalahi pa ho nitong beehive ginger, yung luya na ginagamit din natin sa ating pagluluto. Yung stem system ng tinatawag na zingiber is actually a rhizome. No? Ito yung ang pagtubo nito horizontally sa ilalim ng lupa, na kapag hinukay mo, ay parang luya talaga rin yung itsura niya. Pwede siyang i-replicate sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga rainforests natin. Ayon sa agriculturist na si Justin Interno, hindi pa raw lubusang napag-aaralan sa bansa ang bisa nito bilang shampoo. Pero sa ibang bansa, inilalagay na rin ang katas ng beehive ginger sa ilang shampoo products. According sa mga literatures,
ay talagang useful yung katas na ito sa iba't ibang medicinal at saka panggamit ng tao, no? Specifically sa shampoo. Although, no, disclaimer lang, hindi pa siya fully kilala sa Pilipinas, pero sa mga bansa katulad ng India, ng Hawaii, saka sa mga countries in Africa, gagamit na talaga siya, no, as shampoo. Beneficial, no? Pampadulas ng buhok, can be used as conditioner, and even moisturizes the hair, no, according to some literatures. Bukod sa paggamit dito bilang natural shampoo, traditional din daw itong ginagamit bilang herbal medicine. Ang dahon nito ay pwede rin gamitin for medicinal use, no, anti-inflammatory. Pwede rin siyang makatulong sa mga pamamaga. May mga anti-cancer properties ito. Meron din ito for the heart, cardiovascular, and even yung conjunctivitis. Sana magamit siya lalo and widely used sa Philippines kasi malaki talaga ang potential. Matapos kunin ang katas ng beehive ginger at direkta itong ipahid sa kanyang buhok, lumalaban pa rin kaya ang long hair ni Genevieve? Aba, wala kayo sa long hair niya. Mas na-maintain po yung ayos ng buhok ko at mas lalo pong lumalambot ang buhok ko pag ginamit ko po itong natural shampoo. Para sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, kailangan maging maingat sa paggamit ng beehive ginger bilang shampoo. Putting it directly on the hair, of course, wala naman tayong sapat na pag-aaral na sinasabing ito nga'y 100% safe. Although by history, it is being used by Native Americans and so far naman, wala naman tayong nakikita in literature ng mga untoward side effects. Just like any other na parang mga product na hindi naman sapat ang pag-aaral, dapat talagang nag-iingat kapag ito'y ginagamit, no? Kasi hindi rin natin fully na-understand pa kung ano ba talaga ang maaaring maging komplikasyon. Ayon ni Doc Jean, para masigurong healthy ang hair, ang health ng ating hair ay nakatibende sa health ng ating scalp. So, ang scalp natin para yung lupa na kinakailangan ng mga nutrisyon. Diyan yung pumapasok yung mga B vitamins, yung zinc, selenium, magnesium, mga minerals na tinatawag. Iwasan din ang mga matatapang na shampoo at hair treatments. Kung sobra namang oily at may dandruff ka, maganda mag-shampoo ka naman ng mga anti-dandruff shampoo pero twice a week lamang para hindi masyado mag-dry at ina-alternate mo yon sa mga mild shampoos. Ang ating kalikasan, maraming regalo para sa atin na mapapakinabangan. Pero ingat-ingat sa mga gagamitin o ipapahid. Para hindi lang iwas bad hair day, iwas sakit ng ulo rin. Maganda sana pero mataba. Ito raw ang madalas na marinig noon ng 28 years old na si Diane. Ang timbang niya kasi umabot na mahigit 230 pounds. Ang motto niya raw kasi dati, kanin is life. 13 ako, doon na nag-start yung pagiging mataba ko. Yun na yung malakas na akong kumain, wala na akong pake, nakakapitong kanin ako. Tapos nakaubos ako ng crispy pata, siguro 2. At pagkatapos itumba ang rice cooker, ano pa nga ba raw ang masarap na gawin kundi ang humilata? But wait, huwag kakalimutan ang dessert. Ganito raw ang lifestyle ni Diane, kaya naman lumobo ang kanyang timbang. Pero kasabay nito, lumiit naman daw ang kumpiyansa ni Diane sa sarili. Sara ko big show, dabyana, taba, lahat na. Kahit yung mama ko tawag sa akin taba. So wala akong paki hanggang doon sa nag-college ako. The struggle is real din daw sa paghahanap ng mga damit. Ang size kasi ni Diane noon, XXL. Pero ang pinakaininda raw ni Diane, hindi ang masasakit na salita, kundi ang epekto raw nito sa kanyang kalusugan. Dahil sa bigat ng kanyang timbang, mas madali raw siyang sumpungin ng sakit niyang hika.
Magtali lang din daw ng sintas ng sapatos, pahirapan na. Masakit yung tuhod ko, naglalakad ako. Hindi ako nakakalakad. Parang dyan lang sa labasan namin, pagod na ako. Yung hika ko, malala talaga siya, na-hospital talaga ako. Pero ang nagsilbing wake-up call daw kay Dayan ay nang magpunta siya sa Japan noong 2019. Doon daw kasi karamihan sa mga babae, petite. Ayon po sa World Health Organization, ang pinaka-nangungunang bansa sa buong mundo na may pinakamahabang life expectancy ay ang bansang Japan. In fact, ang kanila pong mga kalalakihan doon umaabot on an average 81 years old, habang ang mga kababaihan naman nila 87 years old ang inaabot na edad. At ang kanila pong pagiging healthy pagdating sa pagkain, lalo na sa pag-iwas nila ng mga mamamantikang pagkain, ang kanila pong isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng mahabang buhay. Kabilang po rin dyan yung kanilang healthy lifestyle dahil sila ho ay madalas naglalakad at nagbibisikleta. Kaya yang mga yan ang naka-inspire sa ating kapusong si Dayan para magkaroon din ng kanyang healthy lifestyle. Bumili ako sa grocery. Tapos, yung pagbalik ko, kasi dapat may bibilin ako ulit. Pagtingin ko ulit sa likod nila, tumatawa silang apat yung mga hapon. So, doon yung parang ang sakit, pinagtatawanan nila ako. Tapos bigla silang tumahimik nung pagharap ko. So, sabi ko talaga sa sarili ko, pag uwi ko, Dayan, magda-diet ka, start mo to kasi para sa'yo din to. Kasi hindi ka na bumabata, tumatanda ka na rin. Pagbalik ng Pilipinas, kinarier na nga ni Dayan ang pag-workout. Nagsimula siya sa cardio exercises. Ang susi raw kasi para sa epektibong weight loss, kailangan tumaas ang heart rate at syempre, consistency. Halos araw-araw daw siyang nag-exercise. Kasabay nito, binago rin ni Dayan ang kanyang diet. Pagbalik ng Pilipinas, kinarier na nga ni Dayan ang pag-workout. At ang resulta, ang dating sinasabihan na maganda pero mataba, ngayon, 70 pounds lighter na. Lumiit na ang baywang. Mas payat na rin ang mga binti at braso. Mas umangat palalo ang kanyang beauty dahil nabawasan ang kanyang chubby cheeks. Hala, ako ba to? Bakit ang haba ng baba ko? Dati kasi talagang hindi nakita ilaig ko. So parang sabi ko, ay, ako ba to? Tapos sinusuot ko na yung mga damit na gusto ko. Uy, ang sexy ko naman. Ngayon, nagsusuot na rin si Dayan ng mga gusto niyang damit. Kaya nanumbalik ang kanyang confidence. At higit sa lahat, lumakas ang kanyang pangangatawan. Ngayon, nakakalakad na ako ng 10K steps. Before, hindi talaga hingalin ako. Siguro 500 steps lang. Ayoko na. And nawala yung high blood ko, and yung hika ko, nawala rin siya. So malaking tulong talaga sa akin yung pag-workout ko. Ano kaya ang masasabi ng fitness trainer ni Dayan sa kanyang transformation? Si Dayan, nag-start siya 115 kg that time. Hirap na hirap siya sa workout dati. Kailangan mo siyang i-push. 7 months frame na so ito na yung result niya. Nakuha namin 69 kg, pinakambaba. So, from 115, Dayan, pag babalik, please, here. Pagdating sa diet, hindi na raw nagra-rice ngayon si Dayan. Prutas na raw ang madalas niyang kinakain na mas mababa ang calorie content. Nag-goodbye na rin daw siya sa tsokolate. Dahil ang paboritong snack na niya ngayon, yogurt. At isa rin daw sa malaki ang naitulong sa kanyang pagpapapayat ang superfood na chia seeds, na mataas sa antioxidants at dietary fiber. May starch hearts pa rin po ba kayo? Oo naman. Ang kanyang weight loss journey isinishare ni Dayan sa TikTok. At masaya raw siya na nagsisilbing inspirasyon sa marami. Uy, ang sexy mo, parang inspiration kita. Uy, nakita ko yung TikTok mo. Ang laki ng pinagbago mo. So, masarap sa pakiramdam kasi nagiging motivational ka nila. So, ayun, nakakatuwa. At ang isa pa raw sikreto ni Dayan, ang Wonder Sauna suit na ito. Pakiramdam daw niya kasi mas marami siyang natutunaw na taba kapag nakasuot ito.
Katulong siya kasi unang-una, ako yung taong gusto ko nagpapawis ako para maramdaman ko talagang nag-workout ako. So, pag ginagamit ko to talagang makikita mo talaga yung pawis ko. So, ayun. Kaya lagi ko siyang ginagamit. Kaya sinasabi nung iba na may water weight, ito naman yung gusto ko So, mas masaya ako pag nagpapawis ako. Kaya malaking tulong siya para sa akin. Tsaka ito talaga yung ginamit ko hanggang sa pumayat ako. Ang tanong, totoo nga ba kayang mas epektibo ang workout kapag nakasuot ng sauna suit? Actually, sweat, hindi siya parang nag-indicate ng fat loss. Siguro, ang pagkakaintindi ng mga karamihan sa pagpapawis natin, doon pagtungtong mo sa timbang, gumagaan ka. Siguro, naglalabas lang tayo ng water weight, pero not necessarily na sweat is siya, yun nga, indicator ng fat loss. Ayun naman pala, hindi porket pinawisan tayo natutunawan na tayo ng taba sa katawan. Ang mahalaga pa rin, hard work and consistency. Sa ngayon nga, halos araw-araw kung mag-gym si Dayan. Ang focus naman niya, mag-build ng muscle para masolusyonan ang problema niyang loose skin, lalo sa bandang arms. Ang ganda! Wala sa timbang yan. Pero higit pang mahalaga, nag-iisang katawan, alagaan. Sa TikTok video na ito, aakalain mong nagkakatuwaan lang ang magbabarkadang ito. Nang ang isa sa kanila, naglabas ng sinulid. Wait lang! At inipit ang balat sa braso ng kanyang kasama at biglang... Ang bahagi ng balat na hinila ng sinulid, isa pa lang kulugo. Aray! Purasan mo yung parang hindi kumalat. Ang nanghila ng sinulid sa video, ang 21 anyos na si Nelson. Patawaan lang po yung pag-video na yun saka yung pag-alis. Nakita ko po kasi may kulugo po siya. Sabi ko, alisin ko po. Ayaw ko, sabi po ng alisan ko ng kulugo. Ayaw ko yan, huwag kang matakot, hindi naman masakit yan. Pinakuha ko po ng sinulid, saka yun po, inalis ko po. Wait lang kasi Wait lang! Lakas loob kasing ipinatanggal ng kaibigan ni Nelson ang kulugo niya. Aray! Ang sinulid technique, natutuhan niya raw sa mga kamag-anak. Nakita ko po yung pamilya ko dahil sa mga pinsang ko po na nag-aalis po sila ng kulugo. Wala naman daw nangyari sa kaibigan matapos tanggalin ang kanyang kulugo. Agad din daw nilang nilagyan ng alcohol ang sugat. Dapat po yung noon, bawal po kumalat yung dugo. Kasi po yun para maghahawa siya. Wala pa naman po akong nabalitaan sa amin na namagana sa sinulid po kaya sa paso ng sigarilyo. Sisiw na raw sa kanila ang pagtanggal ng kulugo. Mismo kasing si Nelson, suki ng kulugo. Kung ano-ano raw kasi ang nahahawakan niya kapag gumagawa at nagtitinda ng parol. Katunayan, hindi nga lang daw sinulid ang kanilang kulugo alis technique dahil kung minsan idinadaan nila ito sa pagsunog ng kulugo gamit ang sigarilyo. O kaya naman ay ang pagdikit ng sinindihang posporo. At pati paggupit sa kulugo gamit ang nail cutter. Naman po ako natatakot. Alam ko naman po sa sarili ko na okay lang po ito. Sinulid lang naman po yun. Saka kulugo lang naman po mismong matatanggal. Pero babala ng dermatologist na si Dr. Charmaine Sun, lubhang delikado ang mga ganitong paraan ng pag-aalis ng kulugo. There's also the risk of infection. Tsaka ang cigarette po, syempre meron po tayong mga chemicals dyan or mga tinatawag natin na carcinogens. Syempre parang yung mga toxic substances na yun, pinasok mo pa sa loob ng balat. Pag ginamit mo yung nail cutter, it means may wart po or virus na natira doon sa nail cutter. So pag ginamit mo yung nail cutter, pwede mo siyang i-spread to other, let's say, fingers or toes. And then what if
may nakishare pa ng nail cutter. So, pwede mo pa siyang i-share sa ibang tao yung warts. Alam mo ba na ang kulugo o warts ay hindi po bakterya, kung hindi, isa po itong virus. At ang virus na ito ay HPV o Human Papilloma Virus. At ang siste, kapag nagkaroon tayo nito sa ating balat, pwede mong maipasa ito. Pwede ka na maging carrier ng kulugo para sa ibang tao. Pwede po siyang mag-transfer from contact to contact. So, ibig sabihin yung balat ng isang tao, so na-touch niya yung isang tao, pwede pong magpasahan ng warts or yung virus. Pwede rin po na sa balat, tapos pwede pong, let's say, may infected surface. So, pwede pong, let's say, table, tapos yung pala may wart na virus na nandoon, tapos nahawakan mo siya, so pwede kang mahawa. Mas madaling na ipapasa ang HPV na sanhi ng kulugo kung ikaw ay may open wound o sugat. Madalas magngat-ngat ng mga daliri at kung may mahinang resistensya para labanan ang virus. 55 pesos. Ayan. Ang online seller na si Luzette, hindi mga customers ang nahakot para mag-mine, kundi mga kulugo. Umabot na siya dito sa mukha, dito sa sa pisngi, tapos dito sa noo, dito sa may dito sa may liig, hanggang sa dibdib. Marami na siya. Ang kulugo ni Luzette nagsimula lang daw sa kanyang liig. Pero dahil maliit at iisa, binaliwala niya ito. Pero ilang taon ang nagtagal mula sa isa, naging dalawa. Hanggang sa tila nanganak at kumalat na ang kulugo sa kanyang mukha at dibdib. Parang nahihiya na rin ako sa tao dahil pag nagdadamit ako na yung sleeveless, hindi na pwede. Tsaka yung kailangan parang yung damit ko, yung parang yung collar niya talaga sa leeg para hindi siya makikita, pati yung sa mukha ko. Ang solusyon noon ni Luzette, ang mga nauusong anti-warts na pamahid. Pero ang kanyang mga kulugo, tila hindi raw tinatablan. So hindi talaga siya umiepekto dun sa ko. Parang wala lang nangyari, ganun lang. Kaya si Luzette sa kusina na nang hingi ng rescue. Sa pinanood ko rin na dikdikin yung bawang, tapos lagyan yung pinaka ng warts. Nilagyan ko siya ng scotch tape, isa-isa. Mainit kasi, sobrang init na. Tinanggal ko. Ngayon, pagtanggal ko, lumubo yung balat. Bumili ako ng apple cider. Tapos, ayun nga, nilagay daw sa bulak. Tapos, ididikit naman sa Binamad ko yun ng gabi. Umaga ko siya tinanggal. Tapos, ganun pa rin. Walang nangyayari sa warts ko. Dahil waibek ang kahit anong pamahid at home remedies, nagpasya na si Luzette na pumunta sa isang aesthetic clinic para ipa-cauterize o ipasunog ang kanyang mga kulugo. Ayon sa eksperto, mainam daw ang cauterization para masigurong mamamatay ang virus. Kung ang pinag-uusapan po ay flat warts, so kadalasan nasa mukha po yan. So the most common way to treat it is through electrocautery or parang sinusunog po siya. Matapos ang 5 oras na pagsusunog ng kulugo at 1 linggong paghilom ng mga sugat, si Luzette tuluyan na siyang nag-let go sa kanyang mga kulugo. Hindi ka na nahihiya, hindi ka na nag-aalala na may makita pa sa'yo na mga Kailangan talaga kung meron kayong mga warts, wag nyo nang padamihin at wag nyo nang patagalin kasi lalo kayong nahihirapan, lalo kayong nai-stress sa kakaisip kung paano siya mawala. Ang solusyon talaga yun, magpa-derma talaga kayo. Ang kulugo hindi na bago, kaya marami rin ang haka-haka tungkol dito. Isa na rito ang paniniwalang tutubuan daw ng kulugo kapag nadikit o naihian ng palaka. Dok, totoo ba? Hindi po totoo yun. So I'm not sure kung saan po siya nanggaling. Pero ang wart po ay nakukuha po either sa ibang tao or sa bagay na meron po nung virus. So wala po siyang kinalaman sa palaka. Ang mga matatanda, mas madalas nga bang tubuan ng warts? We don't really see that much. So, pero theoretically, pwede po. Kasi mas mababa nga yung immune system nila, so mas hindi po napupulis yung mga virus. Dahil lubhang nakakahawa ang skin infection na ito, prevention is the key. Importante po talaga naghuhugas ng kamay.
Kasi pwede po talaga tayo maghawaan. And then, maganda rin po na nagsusuot po tayo ng tsinelas. So, remember, pwede pong yung mga infected surfaces. So, kailangan po talaga na to wear proper footwear as protection. Panatilihin ding tuyo ang mga kamay at paa para hindi pamahaya ng virus at bakterya. So, mas mabuti pa rin po na magpakonsulta para tama po yung treatment na mabigay ayon po doon sa anong klaseng wart na pinapakita niyo doon sa doktor. Ang kulugo, gaano man kaliit, hindi nanganganak pero dumadami. Kaya ipatingin agad sa eksperto at huwag sumubok ng kung ano-ano. Para ang kutis, back to kinis. For today's video, susubukan natin ang kakaibang playground na ito kung saan ang bida ang malagkit at manikit-nikit na slime. Nasubukan mo na bang gumawa ng sarili mong slime? Maging human bowling ball. O kaya naman ay mabuhusan ng sandamakmak na slime. Kung hindi pa, this is your sign. Dahil dito sa bagong pasyalan sa Pasay, ang slime DIY. With the different games inside, there's your reflex, your sensory. So talagang opposite siya of just being just at home all the time. Dito malalabas natin lahat, all our creativity. Ang paglalaro ng slime, swak daw sa kids at heart. For the adults, it's competitiveness. I think it's very exciting pa and it's very interactive. So at least dito malalabas yung kulit. Alam niyo ba kung bakit napakaraming views sa TikTok o sa iba pa mga social media accounts ang panonood ng mga slime videos? Aba dahil daw yan sa tinatawag na ASMR o yung Autonomous Sensory Meridian Response. Ito po ay isang tingling sensation na nagaganap kapag nanonood tayo mula sa ating scalp, sa ating spine at hanggang limbs. At ito daw ay nagre-release kasi ng mga happy hormones. Para sa huling hirit bago magbalik eskwela, ang mga chikiting kanya-kanyang hata kay mommy at daddy. Matataas kasi yung grades nila nung nakaraang kaya naisipan kong i-treat sila. Tsaka gustong-gusto nila yung slime. Pero gaya sa school, dito sa Slime World, pataasan rin ang grade. Score! This is your scorecards po. You have to accumulate a total of 80 points in 1.5 hour po. Para manalo po kayo ng free slime. Ang bawat challenge kasi may katumbas na points. At ang highest grade na pwedeng makuha, 20 points. We're expecting kids, especially yung the younger generation, na they can do field trips. Parang yan yung mga stuff na na-miss nila from studying at home eh. So at least mabigay natin sa kanila yung chance to interact with friends, interact with different objects, be creative. Kaya naman, simulan na ang paghahakot ng points. It's slime time! First stop, slime pool. Make it slime! Diba favorite mo slime? I really love it! It's so sticky! Uy, Jared! Uy, ang damit mo! Making pizza to! All the materials we use is FDA approved. So we also collab with other mga slime makers online talagang to make sure na this is easily accepted. Kumbaga, wala tayong mga harm, na everything is very safe. Matagalan na po kayong nakaaming na lugar po. Ang susunod na challenge, ang Slime Tower. Tatagal ito ng 30 seconds. Kakayanin kaya nila. 1, 2, 3, go! Napagalan ako. Nalaglag man, nagwa-warm up pa lang daw siya. Sunod namang na challenge ang magkapatid na ito. Patalo kita. Hindi ako papatalo sa'yo. Aba, wala ngang nagpatalo ha? It's a tie!
Dito naman sa balloon blaster, magpapaunahang magpahangin ng lobo ang challengers para mapaputok. Talaga namang palakasan ng braso ang challenge nito. Ang mga mommies, game na game ding makilaro. Bowling pero ikaw ang magiging bola? Why not? Siguraduhin may suot na safety gears. Dahil sa human bowling ball na ito, ikaw lang naman ang ihahagis at isiswing sa giant bowling pins. Ang bawat mapapatumbang pin may katumbas na points. Ang mga chikiting ganadong-ganado rito sa gunado, kung saan ang mga bola nililipad ng hangin sa loob ng clear glass na ito. At ang bawat bolang ma-shoot sa basket may katumbas na points. Kaya ang kailangan dito, matinding focus. At kung focus lang din naman ang pag-uusapan, ang Goo Catcher ang para sa iyo. Para kasi magkaroon ng points, ang bawat stick na malalaglag kailangan mong saluhin. Concentration is the key. At syempre, liksi. In our Goo Catcher, yan yung mga nahuhulog. So that's reflex. You got to catch it. Ang small but terrible na si Jared, parang pumipitas lang ng prutas sa puno. 6 out of 10. Good job! Mental alertness naman ang dala ng Goo Lactic Challenge. Dito, kailangan mo lang maitawid ang metal rod sa wire. Kung madikit, talo ka na. Magugulat ka pa. Gulatan din lang naman ang paandar ng slime face. Swertihin lang sa pag-roll ng dice para hindi malagyan ng powder sa mukha. Mag-aalapakman ka naman sa boomboxer. Dito kasi, kailangan mong suntukin kung saan tatama ang ilaw. Pero kung malaspy kids ang peg ninyo, you have to avoid those lasers because if you hit one of them, there will be an alarm. Okay? Okay! Are you excited? Subukan ang slime spy. 3, 2, 1. Ang goal, pindutin ang buzzer sa kabilang bahagi ng laser room. Pero bago makatawid, kailangan mo nang iwasan ang mga laser lights na ito. At ang pinaka-exciting sa lahat, ang slime dunk. Dito kasi, mapapaligo ka. Hindi ng tubig, kundi ng slime. Sa Gozuka naman, bubuhusan ka ng slime, bazooka style. At pagkatapos ng lahat ng activities, grade computation na. Around 90, I'm gonna get slime. I'm gonna make my own, huh? Para sa mga nakakumpleto ng challenges, may reward pang personalized slime. Pinakamabibigay natin dyan is their creativity. Because here in Gotope, you can make your own slime from the scent, the design, you can even name it. O diba, nag-enjoy ka na, may maiuuwi ka pang slime. Ika nga, paglalaro ang paborito nating paraan para matuto. At ang pag-i-enjoy, walang pinipiling edad. Ang mahalaga, end your day with a slime. Smile! Ang dami na naman nating bagong mga natutunang mga impormasyong pangkalusugan. Thank you for joining us this Saturday morning mga kapuso ha. At sa susunod muli na Sabado, makita-kita tayo. Ako po ang inyong lingkod. Pagdating naman sa kalusugan, ang kaagapay ninyo, Connie Sison, nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong internist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number
number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.